Magandang araw sa inyo lahat. Happy New Year! Ako po si Resty Domingo. Tayo muling mag-aaral ng salita ng Diyos patungkol sa Why God Allowed Man Fell into Sin. Part 3 na po tayo. Why God Allowed Man Fell into Sin Part 3. Sa ating pagpapatuloy, magkaroon muna tayo ng review. Last week, ang napag-aralan natin ay yung dalawang reasons kung kung bakit hinayaan ng Diyos na magkasala ang tao. Na ang sagot ay that God may commend His great love and His other great characters toward man. Tapos yung pangatlo, Deuteronomy 29:29. Yung part 1 at part 2, tatlong reasons yon kung bakit hinayaan ng Diyos na ang tao ay magkasala. Dun sa kapatiran at mga kaibigan natin na hindi pa nakakapanood nitong part 1 or part 2 ng ating lesson ngayon ay sana mapanood nyo. Kasi itong part 3 and part 4 ay extension na lamang ng ating pag-aaral. Dito sa part 3, ang pag-uusapan natin ay ang God's will of purpose and God's will of command. Yan, naka-highlight dito. Pag-uusapan natin dito yung dalawang klaseng God's will ng Panginoon. Yung God's will of purpose and God's will of command. Sa ating main topic na why God allowed man fell into sin, kasi andun yung word na allowed. Yung God's allowance ay under yan doon sa God's will of command. Una natin pag-uusapan yung God's will of command. Doon sa mga kaibigan natin dyan na ngayon lang nadalaw nanood ng video ko, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. God's will of command, ang kalooban ng Diyos sa kanyang utos o kautusan. Okay? Magkaiba yung command at saka commandments. Utos at saka yung kautusan magkaiba yon. So, unahin muna natin yung command ng Panginoon, yung unang command na sinabi niya sa tao. Doon sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Sabi rito, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Ang utos na ito ay exclusively para lang kay Eva at Adan dahil sila lang yung tao noon. At saka nung nilabag nila ito ay inalis na sila doon sa Garden of Eden. Siyempre, wala na rin yung the tree of knowledge of good and evil. The Ten Commandments. Ito yung grupo ng kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses. Kaya ito yung tinatawag na Law of Moses na nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 1 to 17. Ano ba ito? Reviewin natin. Doon sa mga kaibigan natin dyan na nanonood, sana buksan natin yung ating Bible at tingnan nyo itong mga verses na babanggitin ko sa Book of Exodus chapter 20 verse 1 to 17. Yung unang tatlong utos ng Diyos simula sa verse 3 to 7. Okay? Tapos, yung pang-apat na utos, verse 8 to 11, patungkol sa Sabat. Okay? Tapos, yung pang-5, verse 12, honoring parents. Pang-6, thou shalt not kill. Pang-7, thou shalt not commit adultery. Pang-8, verse 15, thou shalt not steal. Pang-9, do not bear false witness. Pang-10, thou shalt not covet. 10 utos, yung tatlo para sa Diyos. Okay? Yan ay binago ng ibang religion, lalo na ng Katoliko, na yung unang utos ay yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thine might. Ito ay nasa Bible, yung nabanggit na Deuteronomy 6:5. Totoo ito, utos to ng Diyos, pero hindi to yung unang utos. Ito yung the greatest commandment. Iba yung unang utos dun sa greatest commandment. Iba yung 10 commandments sa greatest commandment. Yung greatest commandment, Deuteronomy 6:5, samantalang yung unang utos,
Exodus chapter 20 verse 3 at iba yung nakasulat. Na uulitin ko. Ang nakasulat doon, thou shalt have no other gods before me. Unang verse 4, thou shalt not make unto thee any image or any likeness. So and so forth, di ba? Yan, eksakto yan ha. Kinokode ko lang. Then verse 5, thou shalt not bow down thyself to them. Yan yung tatlong no. Actually, dalawa pa lang to. Yung pangatlo yung thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Yun yung pangatlo. Okay? Yung unang dalawa, na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya, pinagalog ko na, at huwag kang gagawa ng image at huwag kang sasamba dun sa mga image na yon. Okay? Yun yung unang dalawa na nasa 10 Commandments. Marami pang ibang mga batas o kautusan na nakasulat dito sa Biblia. Meron ditong moral law, civil law, ceremonial law. Okay, yung ceremonial law, yung preparation sa worship at kung paano mag-worship. Okay? Itong mga batas na ito ay galing din yan dun sa 10 Commandments yung iba, at yung iba inelaborate lang, katulad nung yung merong pinagbabawal na pagkain. Meron akong video, ang title Bible and Science Part 2. Ang subtopic ay Health and Diet. At dito ipinaliwanag ko yung mga bawal na pagkain at yung pwedeng kainin ng mga Hudyo. Dun sa 10 Commandments, meron dun mga hindi absolute na batas na exclusively lang na applicable sa mga Hudyo, katulad nung patungkol sa Sabat dun sa verse 12, di ba? So ganun din yung pagkain dito para sa mga Hudyo lang yon. Yung 9 sa 10 utos ng Diyos na binigay kay Moses, mapapansin nyo, yun ay palaging nalalabag ng tao. Di ba? Yung maraming sumasamba sa Diyos-Diyosan, maraming nagdi-dishonor sa mga parents, maraming pumapatay, di ba? Maraming nagko-commit ng adultery, mayroong mga nagnanakaw, mayroong false witnesses, at maraming covetous na tao. So, pinapakita rito na ang God's will of command ay palaging left undone, hindi nagagawa, at palaging nababiolate ng mga tao. Paano naman yung mga nagkasalang tao? Paano sila mahusgahan? Meron akong video na ang title, The 5 Judgments. Okay? Meron yung part 1, part 2, and part 3. Kung hindi mo pa napanood to, ang mga ito, panoorin mo at dun mo malalaman kung paanong paraan, kung kailan, kung anong basis ang judgment na gagawin ng Diyos sa atin. Dito naman tayo sa God's will of purpose. Yung kalooban ng Diyos na kanyang layunin. Basahin natin yung verse sa Ephesians chapter 1 verse 11. According to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Na siya ay may plano, na meron siyang layunin sa maraming bagay para matupad niya yung kagustuhan niya, yung kanyang kalooban. Acts chapter 2 verse 23. Him being delivered by determined counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Na dito, pinapakita ng bersikulong ito na yung pagdurusa ng Panginoon Jesucristo, yung kanyang paghihirap, yung kanyang kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo, ay nakaplano na sa kaisipan ng Diyos na mangyayari iyon. Dito naman tayo sa Acts chapter 4 verse 27 and 28. For a truth against thy holy child, Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together. Verse 28, for to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Na ang mga bersikulong ito ay pinapakita na kahit na anong gawin ng tao, dito sinabi sa Pontius Pilate, yung kanyang action dun sa hearing na ginawa kay Kristo, yung paghusga sa kanya, ay nakadetermine na mangyayari yon.
Dahil ito ang layunin ng kalooban ng Diyos, na kahit na ano pa mang gawin ng tao, pigilin man ng tao o ng dyablo, yung plano ng Diyos, hindi nila alam na yung kanilang aksyon na natutupad nila yung plano ng Diyos na mangyari. Na especially, itong kamatayan ni Kristo ay ito yung katuparan ng pagliligtas ng sangkatauhan. So, kung yung God's will of command ay palaging hindi nagagawa at palaging nalalabag yung utos ng Diyos, yung God's will of purpose naman ay hindi pwedeng baguhin o ibaluktutin, ay palagi itong nagagawa, nangyayari ang kalooban ng layunin ng Diyos. Dito naman tayo sa Ephesians chapter 1 verse 1 to 7. Pero basahin ko na lang yung verse 4, 5, and 6. Sabi rito, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Na yung plano ng Diyos, ginawa niya na bago pa nilalang ang mundo. Okay? Sa verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Nakasama doon yung pagliligtas sa atin, nakaplano na yung ating kaligtasan bago pa nilalang ang mundo. Sa verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. John chapter 1 verse 12 and 13. Ang sabi, siguro memorize nyo na itong verse 12. Ang sabi, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Na yung mga taong tumanggap kay Kristo, sumampalataya, naging anak ng Diyos. At yung pagiging anak ng Diyos, ang sabi sa verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Na ito ay kalooban ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ng isang tao na tumanggap kay Kristo, yan ay God's will of purpose. Sa kabuuan, ang plano ng Diyos na pagliligtas, yung kung papaano si Kristo ay darating na siya ipapanganak, kung papaano siya magdurusa, mapako sa krus, at kung papaano siya namatay at muling nabuhay, at kung paano ipinahayag ang gospel ng mga anak ng Diyos at para maligtas yung iba pang tao na tatanggap kay Kristo. Yan dyan nagko-concentrate yung God's will of purpose. Based dito sa mga binasa natin mga verses. Pero marami pang mga plano o purpose ng Diyos na hindi natin matatalakay pa. Ang kalooban ng Diyos sa kanyang layunin ay matutupad kahit anong gawin ng tao. Kung hadlangan man ng dyablo ay matutupad yung layunin niya. Yung huling dalawang verses na binasa natin, yung John chapter 1 verse 12 and 13, na pinapakita rito na yung isang taong tumanggap sa Panginoon, nagsisi ng kasalanan, na naligtas, yon ay kalooban ng Diyos sa kanyang layunin. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay pumili ng mga taong ililigtas niya. At yon ay ginawa niya, pinlano niya, bago pa lalangin ang mundo. Na sinasabi dun sa Ephesians chapter 1 verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Responsibility ng bawat isang Kristiyano na mga anak ng Diyos na mag-share ng gospel na sinasabi ng Panginoon na go ye therefore into all the world and preach the gospel, sabi sa Book of Mark, na tayo ay hahayo upang ma-share natin ang gospel. Ang lahat na wala tayong pinipiling tao, kung yan man ay pinili o hindi, dahil hindi natin alam kung sino yung pinili ng Diyos. Basta importante tayo ay mag-share, magampanan natin yung layunin ng Diyos, na tayo ay magamit ng Diyos para matupad yung kanyang kalooban ng kanyang layunin, na ma-save yung mga taong makakausap natin at sila ay susunod din
ng gumawa ng kalooban ng Diyos. Parang networking to pero itong networking na to ay hindi para kumita ng pera kasi karamihan ng mga networking ay para kumita ng pera. So, ang kalooban na plano ng Diyos sa buhay natin ay yung masunod natin yung kanyang kautusan na tayo ay mag-share ng gospel. Pero ito ay mahirap dun sa mga taong hindi nakakakilala sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Ay hindi nakakilala sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoong tagapagligtas. Sabi rito sa Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace. Na yung mga taong naligtas, sumampalataya sa Kanya, nagsasauli ng papuri sa Kanya. Diba? Ang purpose kung bakit tayo naligtas ay para tayo magbigay ng papuri sa Diyos, ng kalwalhatian sa Kanya. To the praise of the glory of His grace. Papuri para sa kalwalhatian ng Kanyang biyaya, yung grasya. Yung isang tao na nakatanggap ng grasya ng Diyos, maibabalik mo sa Kanya kasi natanggap mo Pero kung wala ka natanggap, wala ka may babalik sa Panginoon. Diba? Ganun lang yun Marami tayong naipaliwanag sa tanong na why. Pero sa mga kaibigan namin, kaming mga Kristiyano ay nagsishare at palagi namin tinatanong ay ganito. Alam mo ba saan patungo ang iyong kaluluwa pag ikaw ay namatay? Or, save ka na ba? Itong tanong na ito ay palagi nyo nang naririnig sa akin. Kung alam nyo ng kasagutan, ay purihin ng Diyos, ligtas ka na. Subalit kung hindi pa, ay hindi mo mapupuri ang Diyos o mapasalamatan ng Diyos doon sa biyaya ng kaligtasan. Kasi wala ka pa nun. Hindi para sa iyo itong Ephesians 1:6 na sinasabi to the praise of the glory of His grace. Ito ay para lamang doon sa mga ligtas na tumanggap kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Upang sila ay magbigay ng pasasalamat, papuri sa ginawa ng Diyos para sa kadakilaan niya. Para sa kaligtasan na ibinigay niya at iba pang mga dakilang spiritual blessings na pinagkaloob ng Diyos sa mga anak niya. Yun lang po mga kaibigan, mga kapatid. Dun sa mga kaibigan namin dyan, kung hindi mo pa alam ang kaligtasan at nais mong maligtas, dapat mo lang gawin ay aminin mo na makasalanan ka, pagsisiyam yung lahat ng kasalanan mo at tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas at manalangin ka sa Kanya, tumawag ka at ikaw ay maliligtas. Na sinasabi dun sa Romans chapter 10 verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.